Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello, what's up, this is Cotton, back again for another unboxing video, and this time, Realme Note 50. This is again, a Realme Note 50 at nabili ko po siya sa halagang 4,000 pesos. Hindi ko naabutan kasi yung sale, esensya na. Nung nag-sale ito kasi alam ko 2,500 lang to dapat. Ayun, ito. Yan. Dapat ito yung price niya. So, hindi ko siya naabutan. Late na ako nag-decide kasi na bilhin siya. So, nabili ko tuloy siya ng almost double the price. But, if ever man, parating naman rin naman ng siguro ang March 3-3. So, abangan nyo dun siguro. Or if not, kung hindi nyo mahihintay, yan, available po siya 4,000 pesos. And I'm not sure kung makakukuha nyo ito na mayroong voucher. Baka mas mabawasan nyo pa. Again, nabili ko siya ng 4,000 pesos. Okay? So, ito po yung price niya. Pero again, mas sulit ito kung nakuha nyo siya ng 2,500 and upload you. Talagang congrats, nakuha nyo sa pinakamurang price tag niya. But, bakit napakamura nito nung launch price? Bakit? Ang dami nagsabi fake daw mga ano nito. Kesyo, ang daming hanash. Well, hindi ba pwedeng makipagsabayan si Realme sa kay Itel, kay Infinix, kay Tecno? Abangan natin. Actually, hindi ko rin naman sure. Kaya nga, binili natin siya para i-check kung legit ba ang mga specs nito. And if ever man, kung legit nga, low-end pa rin naman siya. So, usable ba ito for majority or general use? Specs muna tayo. Sa 6.74 inch, malaki din, no? Massive display. Malipis lang siya. Ultra slim daw. 8-core chipset, 13 megapixel AI camera. 4G lang to. Ito ang nabili natin is 4GB, 64GB na storage. Okay? So, yun lang. Meron na mababasa sa ating specs dito. So, diretso na tayo sa unboxing. Let's go! Dito pala sa gilid. Okay. Tabi muna natin to. Tanggalin natin to. Okay, doon yung phone. Check muna natin bago natin tuloy ang buksan para hindi natin mamaya. Uy, meron siyang. Good. Meron po tayong literatures dito na I don't know kung sino pa nagbabasa ng ganito. And parang smoky gray siya na jelly case. Malambot, manipis. Mukha naman solid. Mamaya, check natin yan para makita nyo yung itsura niya pagkasuot na mismo ng mismong phone. Tanggalin natin yung phone. Hoop. Ayun. May kasama po siyang charging cable and data cable na USB Type-C to Type-A. Charging brick na 10 watts. Okay, 10 watts lang po ito. So, ito po ang kasama sa box. Okay? Just in case lang. Yes. Include mo na dun yung literature na nakalagay. Buksan na natin to. So, ko na rin makita actually yung itsura. Hindi pa ako nakakapanood actually ng videos nito. Iniiwasan ko para at least legit na makita ko talaga siya. Kasi gusto ko talaga siya makita ng for the first time. Okay! So, yun kita ko na agad. Meron siyang kasamang, may nakakabit na screen protector. As you can see, yan, may screen protector na tayo rito. Sa taas, makikita natin, is flat edge po. Wala po nakalagay dito. Plastic po yung frame niya. Obviously, wala tayong nakikita ang antenna lines eh. So, ito naman sa kaliwa is yung kanyang SIM tray slot. Siyempre, sisilipin na natin yan. At meron siyang, yun, dedicated micro SD card slot at dual SIM. Pwede, sabay-sabay. Sa baba is nandito po yung headphone jack. Microphone, nag-iisa lang naman yung microphone. Wala akong nakitang noise cancellation na microphone. USB Type-C, speaker grill. So, single speaker lang yata ito. Flat edge pa rin naman siya, basically. And I believe this is the fingerprint sensor and the power button. And of course, this is the volume rocker. Sa likod, ay, maganda parang Pixel to. Ay, medyo parang may pagka-between siya. Kita nyo, parang Galaxy. Parang yung sa space, mga between. And actually, may kahawig siya na itsura. Yung aking nabiling Poco M6 Pro. Similar lang design. Hindi naman exactly pareho. Similar. So, yan. Yan, uso na to. Yung dating Pixel designs. Pero maganda. Para sa akin, nagaganda ako sa mga ganito. At least, kahit paano, hindi siya totally bland or totally plain. Meron talaga siyang kahit paano is ganong style. And glossy itong part na to. This one is medyo may pagka-matte. And then, the Realme branding. Tapos, meron tayong dual camera, I believe. Dual camera lang ito. And isa lang dyan malamang ang totoong camera. The other one is, again, useless, basura. And this one is the flash. So, turn na natin for the first time. For the first time. Yun, ang lakas ng vibrate Nice. So, isa-setup ko muna to saglit. Balik ako kayo. Mabilis lang. So, nasa-setup pa rin ako, no? Napansin ko lang, no? But pwede kang pumili actually kung ano yung gusto mo ma-install lang. So, not really, I believe sa bloatware. Pwede kang, I'm not sure pero hindi pa tayo nakakarating sa main home screen. But you can choose, I believe, kung alin na lang gusto mo na i-install. So, may mga ganong options ka. So, yun, pwede kang pumili again kung alin ang gusto mo na ma-install at hindi. Ito ay mga bloatware, ha? So, balikan ko kayo again. Tapusin ko na itong setup na to. Hindi niya ako hiningian ng Gmail. Why not? Bakit kaya?
So yun, no, medyo na-test na natin ng konti. Antutu test. Ito pa ang nakuha nating test. 246,000. 23,000 lang, sobrang baba po ng GPU niya. It's like parang 25% lang ng actual na total performance ng CPU, which is sobrang layo kasi like I said, diba sa ibang mga reviews ko, dapat mas mataas ang GPU versus CPU. This one, sobrang baba na nga, around 25% pa, hindi mo lang umabot sa half at least. So yeah, expect nyo na mababa din ang performance nito sa gaming. And then throttling test tayo, saglit. 15 minutes lang as initial test. Siyempre, ito ay ano pa lang naman, unboxing and first impression. So ito po ang nakuha natin. Stability niya is very good actually. Naglalaro tayo sa 97%. Good stability. Yung nga lang, umabot tayo ng 43 degrees Celsius, pero okay lang yan I guess. At least hindi naman ganun kalala yung overheating niya. Pwede pa yan, acceptable pa. And 132 gips lang, so mababa po. I'm guessing nasa low to, at best, medium settings lang ito sa mga games na paborito nyo like ML at saka Firelight. Sa Firelight malamang ito yung pinaka-lowest na settings na. And of course, may napansin lang ako saglit. Papakita ko lang sa inyo to, medyo na-curious lang din ako eh. Sa kanyang display settings, meron po tayo hanggang 90 in fairness, 90 Hz screen refresh rate. But, nasa auto lang yung 90 Hz. Auto lang. So that means walang fixed na 90 Hz screen refresh rate dito na settings. So, kung kaya lang naman niya yung apps na isagad sa 90, I guess pwede, but expect na 60 Hz lang ito most of the time. Kasi ito lang yung mayroong fixed na nakalagay na settings. But this one, auto. So, either or. And of course, meron tayong video display enhancement. Tuwa naman ako, may ganito siya. Pwede nyo mas, mas makulay nga naman. Mas nagiging buhay na buhay yung kulay. From ganito yung normal, pwede siya magiging ganito. Which is, i-on natin para mas buhay na buhay yung kulay lalo dito. And may nakita pa ako rito actually na ito, color temperature and color mode. So, pwede po kayo magbago ng konti ng color mode kung gusto nyo. Meron tayong vivid and then a gentle. So, lalagay ko lang siya sa vivid for the rest of the review. And then, if you're wondering, kasi mura to, baka wala na namang adaptive brightness, meron naman adaptive brightness. And then, sa camera naman, test tayo, pakita ko lang sa inyo yung nakita ko sa camera. Sa rear camera po ito na shots. So, okay naman, very usable yung kanyang rear camera. Again, this is shot from the rear camera, sa likod ng camera ha. Kung doon ang makakuha, okay naman. Very acceptable naman. Very usable din. And ito yung kuha natin. Yan, ganda ng details, no? Again, this is camera ay nasa likod to, rear camera. And then ito rin, ganda oh. Kuha rito yung ano nyo, yung kulay. Ito ay realistic yung kulay pagdating dito. So yun. And ito ginamit naman natin yung kanyang bokeh effect or portrait mode. So okay naman, may kahit pa paano hindi naman siya pumalpak sa part ng pag-separate ng foreground and background. Okay siya doon, na-blur niya na maayos si Sanji sa likod. And then lipat tayo rito. Ito naman yung walang portrait mode, yung basic lang na photo mode. Okay din. Yung details, medyo nag-soften lang ng bahagya for some reason. And medyo okay dun yung details. Okay din yung details dito. So again, this is rear camera. Okay. Okay sa okay. Okay, decente naman. Wala namang masyadong nakitang pangit dito. And this one, nag-focus siya sa likod. Hindi siya nakafocus sa harap. So makita mas malinaw po yung likod, no? Mas malinaw sa likod kaysa sa itong nasa foreground is medyo nag-blur. Sinadya ko naman niya kasi tinap ko yung likod niya. And then this one, ito lang tinap ko yung foreground, yung background naman na nag-blur. Which is nice. Yan, nakuha na pa pati yung mga balahibo ng mga aso ko. Maganda yung kuha sa rear. Ito naman po yung kanyang video. 1080p at 30 fps lang po ito and don't expect na may stabilization. Papakita ko lang sa inyo sa screen yan. So, ito po ang kanyang video sa likod. This is 1080p at 30 fps lang po maximum. Not bad na rin naman kung steady, syempre. Pero kung, ayan, medyo gumagalo tayo. Shaky din siya. Konting galaw lang actually, nag-shake na siya. Oh. So, yeah. Usable. Usable yung camera but not really something na masasabi na wow, walang ganong factor. Pero okay naman so far. Mukhang okay din naman, realistic din naman ang kulay ng ng pula, ang kulay na binibigay niya. And try natin mag-zoom in kung merong zoom in. Ayun, meron. So nakikita naman natin na maayos yung 10 times zoom in, medyo okay naman. Kita pa rin naman kahit paano yung mga letters ng keyboards. And then zoom out tayo ng konti. Yun nga lang, nakita natin ang details. Ito ay lagay na sa 4 times zoom. Medyo na siya, no? Parang malabo na ng konti yung nagde-distort na ng bahagya yung nagiging soft na. Nasosoften na yung image. Even with Sanji. Naku, nabura na yung mukha ng Sanji.
Back tayo sa 1%. Meron ba tong wala siyang wide angle. So yan. Again, usable lang siya. Yun na yun. Hindi siya something impressive. Okay na rin naman to kung social media lang naman ang paggagamitan nyo. Tapos ito naman po yung kuha sa front camera. Yan, papakita ko na din sa inyo. So ito naman po yung front camera niya. So papansin nyo, medyo medyo parang nagiging oil pastel ang mukha ko rito. So yeah, may papunta na siya ng potato cam. So basically, good lang to for video call. Yeah, para makita nyo na yung ka-video call nyo. But photography, videography, no. I wouldn't recommend this. Yeah, front cam is potato cam. But we have to consider pa rin naman bago kayo magreklamo ha. Bago kayo magreklamo, we have to consider na ito ay what? 4,000 regular price and possible na makuha nyo pa ito na mas mura actually. Around 3,500 to 2,500 depende sa voucher. If you got this for 2,500, okay. But if you got this for 4K, gaya ko, not really okay kasi mas maganda pa yata rito si Infinix Smart 8. Infinix Smart 8 mas okay kumpara dito. Check nyo na lang yung video review ko, detalyadong review ni Smart 8. But this one, kamusta pala yung microphone? I mean, okay ba yung microphone? So yun, medyo weakness niya talaga yung front camera, hindi ganun kaganda. And even dito sa papakita ko sa inyo, ito, wala pong portrait mode. Medyo pansin nyo, konting zoom lang, makikita na agad natin na sobrang hindi ganun kadetalyado. Papakita ko dyan sa screen. Mas makita nyo na hindi siya ganun kadetalyado. Medyo may pagkamalabo ng bahagya and nagbubura siya ng konti ng skin tone. Beautification, ika nga. And then ito naman yung portrait mode. Papakita ko rin sa inyo rito sa gilid. Yan. So, iso-zoom in ko lang, pakita ko sa inyo mabilis. Okay naman, kahit paano, hindi perfect yung pagkaka-cutout niya sa gilid ng frame ng mukha ko. Pero, kung mapapansin nyo naman, binura niya na talaga ng tuloy. Kuminis na ako dito, yo. Sumobra na kinis ko rito. So, I guess okay to sa iba. Mahilig sa gano'n na maitago yung kanilang imperfection sa mukha. Goods to, but as for those people na mahilig sa details talaga sa kanilang shots, hindi ko po i-advise to. But again, we are looking at a ultra budget smartphone ha. Possible na makakuha ito ng 2.5. Yun nga, regular price niya is 4,000. Depende po sa inyo, timing na lang. Siguro abangan nyo yung 3-3 sale sa Lazada and Shopee, baka makuha nyo ulit again ng 2.5 ito. Pero as far as I'm concerned, usable yung likod na camera, hindi masyado, pang good for video call lang yung front camera. Ngayon, gusto ko naman siya i-try bago tayo matapos. Last na po ito, promise, last na po ito. Gusto ko lang i-try ito yung game, saglit, kung kaya niya mag-farlight, kung makikita ba natin yung 90 FPS or hindi. Saglit lang po ito, setup ko lang, okay? So ito, setup natin, ito na meron tayong FPS, monitor natin, graphics, set natin sa high extreme. Pero lahat naka-lowest, minimal, and then low settings. Yung FPS lang ay sasagad natin kasi gusto natin makita kung kaya niya yung 90 FPS. Pero so far sa nakikita ko, baka mukhang alanganin. Pero let's see, sa mismong actual na game. And nakikita rin natin dito yung battery temperature, as you can see, and yung CPU load. So currently yan nagagamit lang is around 43%. 40%. Pero this time, kasi ito dito is ano pa lang naman to, waiting area. So hindi pa ganun kalaki yung dinodrawing niyang mapa. But we'll see kung kaya niya i-maintain. Mukhang hanggang 60 FPS lang talaga siya. Even at extreme. Let's go. Let's start. So yun, 60 lang talaga. 60 FPS lang yung nakukuha nating max for now. So kahit pa paano, stable naman tayo sa 60 FPS so far. Pero mamaya papakita ko na rin sa inyo yung actual na average FPS para kita natin yung hindi yung parang inuulaan ko lang tapos baka sabihin na iba nangugula lang ako. Oops.
fairness ha, naglalaro lang ang temperature natin around 40, hindi siya nag-overheat. Pero again, naka-lowest settings naman tayo. And yung FPS lang in extreme natin. So, all goods. Pero titingnan natin yung average mismo sa record ni Taco Stats. Okay? Check natin yung average FPS niya. So, never ko siya nakita actually na umakyat sa higher than 60. Mostly, most of the time, 55 to 60 FPS lang. That's okay. So, ito po yung kanyang average. So, nag-average tayo ng 56 FPS. So, yeah, tama naman yung tansya ko. 55 to 60 FPS. So, 56 FPS ang pinaka-average niya. So, maganda ang stability kahit pa paano. Again, this is lowest settings kasi lowest settings ang tinaas lang natin yung FPS to extreme. Pero hindi rin naman natin na-reach yung 90 FPS na inaasahan ko. 60 lang talaga yung highest and average is 56 FPS. Alright? So, okay naman yan. And of course, the power consumption, naka-total tayo ng around 2 milliwatts at 1358, 7702 milliamp yung nakuha naman natin na current. And sa frame time, yeah, ito na mostly. So, average power is 2 milliwatts ang konsumo niya. So, tipid sa battery din in fairness. Again, naka-lowest settings kasi tayo. So, yun, basically, yun na po yung kanyang, yung initial na test natin ngayon currently. And silip lang tayo sa ML kung kaya nito ng ano. Hindi ako maglalaro, hindi man ako player ng ML. Gusto ko lang makita yung default settings niya dito sa ML bago tayo tuluyang matapos. Okay? So ito yung default settings niya sa ML. Pakita ko lang sa inyo saglit. High lang. High FPS and low graphics. So, pwede natin i-high yan siguro, malamang. And yun nga lang, makakakuha tayo na medyo high. Tsaka if ever man ma-unlock nyo dyan yung ultra, hindi ko rin nire-recommend na porque naka-unlock is gagamitin nyo. Kasi nga, masyado na malakas yun sa battery and processing power. So, best talaga nito is yung default niya, low graphics, high FPS. Pero kung isasagad nyo na, hanggang high lang. Huwag nyo nang i-ultra kasi masyado mababa po talaga yung kanyang actual na ano. Pero okay naman, temperature niya, nakuha natin siya sa 40 degrees Celsius yung hottest niya. So, initial ano lang po to, initial impression ko lang sa kanya, very good po, maganda rin naman yung kanyang design, not bad. Sa Antutu, nakita natin, mababa talaga yung graphics niya. Sa CPU throttling test, stable po siya around 97 to 98%. And sa Farlight, actually wala akong naramdamang frame drop sa kanya. Stable siya kahit na hanggang 55 to 60 FPS lang yung stability niya and 40 degrees Celsius lang naman. Sa camera, okay yung likod but you know, hindi kayo matutuwa sa kanyang front camera. So yun lang. So kung sulit ba siya, again, initial pa lang ito, hindi pa ito final. Kung sulit ba siya, kung makukuha siya ng 4K, kagaya ng nangyari sa akin, hindi sulit. Kasi mas maganda tingin ko ang makukuha yung value sa Infinix Smart 8. But if makukuha nyo to ng 3K or better yet, makukuha nyo pa siya ng 2.5, kagaya sa introductory price niya, sulit. Yun yung sulit talaga masasabi ko. But again, 4K sa regular price niya, mas okay si Infinix Smart 8. Sa experience ko lang. Yeah, and of course, supported din po niya ang 5 GHz sa mga nagtatanong. 5 GHz and 2.4 GHz, supported po niya. Yan, mapakita ko lang sa inyo. Yan. Nakakonect tayo currently ngayon sa 5 GHz na Wi-Fi. And of course, sa dito SIM card. Sa dito SIM card, yes, supported po niyang VoLTE. Yan, dito SIM card na po ito. So, okay siya. Okay, good. So, kung ang gagamit siguro nito, the best na gagamit ito, mga bata lang siguro, mga kids nyo, makakapaglaro sila kahit paano rito. And audio, hindi ganun kalakasan. And of course, yung kanyang signal, okay na rin naman kahit paano. Masasabi ko na, to be honest, medyo mahina ang dito SIM card dito sa area ko. So, yeah, makikita nyo, wala talaga ako nakuhang bar. Kahit 1 bar, wala! And siguro, quick test na din, no? Quick test, nandito na rin naman eh. First impression pa lang naman din naman to. Try natin na mag-speed test. Let's see kung makukuha niya yung, at least makalagpas man lang sana siya ng 200 Mbps. At kaya niya lumagpas ng 200 Mbps. Not bad, not bad. Pero again, ang max dito is around 800 Mbps eh. Average 6 at least. Pero nakalagpas siya ng 200 Mbps, not bad para sa isang budget smartphone. Okay? Just to give you context, ito ang aking Red Magic 9 Pro Global is, ayan, nakukuha niya hanggang at least 400 Mbps. So yeah, difference. Yeah, this pareho po sila nakakonect sa same network. Merckman 5 GHz. So, yan lang. Context lang kung gaano laki ang difference ng isang high-end at saka low-end na smartphone pagdating sa pagsagap ng signal. Actually, minatanggap nga pala ako, para alam nyo rin, minatanggap ako sa kanyang update notification. So, ay, tama, meron niya. At merong software update, a new version of Android 13 available. So, yan. Abangan nyo na lang yung detalyadong review kung curious pa kayo, kung goods pa. Kung maraming interesado rito, itutuloy ko yung detalyadong review. Kung hindi, ito na po yung baka una at huling video nito. We'll see. Kung interesado kayo, tuloy. Kung hindi,
detalyadong review. Sana consider nyo na mag-subscribe, like and share. This is Scottman. I'll talk to you again soon. Check the mic and make sure it sound right, boys.